Hindi, hindi, maaaring totoo to. Isang Pilipino. Iyon ang mga salitang namutawi sa bibig ng isang inang Suweko sa Ninoy Aquino International Airport habang yakap ang kanyang anak na may autism. Sa bawat bansang kanilang pinuntahan, sanay na siyang masaktan sa matatalim na tingin na ipinupukol sa kanyang anak. Inihanda na niya ang sarili na marahil ganoon din sa Pilipinas. Ngunit isang kilos mula sa isang ordinaryong Pilipino ang nagpatigil sa kanyang mundo. Sa sandaling iyon, may gumuho sa kaibuturan ng kanyang puso at hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang karanasang ito ay kumalat sa buong mundo at tahimik na binago ang pananaw ng mahigit 1 milyong tao. Ano nga ba ang nagpayanig sa kanya ng ganoon na lamang? Kung tatapusin mo ang kwentong ito, mauunawaan mo ang kahalagahan ng paglalagay ng sarili sa sitwasyon ng iba. Halina't basahin hanggang sa dulo. Ang taglamig sa Stockholm, Sweden, ay palaging nababalot ng kulay abong kalangitan. Si Ingrid Johansson, isang 38 taong gulang na single mother, ay nakatanaw sa labas mula sa bintana ng kanyang kusina habang yakap ng 2 kamay ang isang tasang mainit na kape. Sa kanyang puso, may isang pangarap siyang matagal nang itinatago. Ang dalhin ang kanyang anak na si Sofia sa Pilipinas. Si Sofia ay 8 taong gulang. Isang kaibig-ibig na bata na may malalaking mata at malambot na buhok na kulay kastanyas. Ngunit siya ay may autism spectrum disorder. Labis siyang takot sa malalakas na ingay at sa maraming tao. Sensitibo siya sa biglaang pagbabago sa kapaligiran at nagpapanik kapag may mga hindi inaasahang pangyayari. May isang alaala na malinaw pa rin sa isip ni Ingrid. 3 taon na ang nakalipas nang bumisita sila sa Paris. Noong panahong iyon, kasama pa ni Ingrid ang kanyang asawa. Ang asawa niya ang nag-aya sa biyahe upang makabuo raw sila ng masasayang alaala bilang pamilya. Naniniwala si Ingrid na isa siyang mabait na tao na nauunawaan at sumusuporta sa kalagayan ni Sofia. Ngunit nang tumapak sila sa Charles de Gaulle Airport, nagsimula ang bangungot. Ang immigration hall ay isang malawak na espasyo kung saan daan-daang manlalakbay ang nakapila. Mataas ang kisame, at ang ingay ng mga tao ay umaalingaw-ngaw na parang isang kakofonya. Ang tunog ng mga gulong ng maleta, ang mekanikal na boses mula sa mga anunsyo, ang iyak ng mga sanggol, lahat ng iyon ay parang tortiyur para kay Sofia. Mga 10 minuto pa lang silang nakapila nang magsimulang magbago ang kilos ni Sofia. Nanginginig ang kanyang maliliit na kamay at bumibilis ang kanyang paghinga. Hindi iyon nakaligtas sa pansin ni Ingrid. Sofia, ayos lang yan. Malapit na tayo. Marahang bulong niya. Ngunit tila hindi na iyon naririnig ng kanyang anak. Biglang tinakpan ni Sofia ang kanyang mga tainga gamit ang 2 kamay at napaupo sa sahig. At nagsimula siyang umiyak at humiyaw ng pagkalakas-lakas. Ayoko na! Ayoko na! Maingay! Uwi na tayo! Gusto ko nang umuwi. Lahat ng mga mata ay napabaling sa kanila. Malamig na mga titig, mga mukhang puno ng pagkainis. May ilan pa na halatang napapaismid. Anong problema ng batang yan? Ang ingay naman. Anong ginagawa ng magulang niya? Iyon ang mga bulong na naririnig niya. Niyakap ni Ingrid ang kanyang anak. Pilit na pinapakalma. Ngunit hindi tumitigil ang panik ni Sofia. Lalong lumalakas ang kanyang mga sigaw. Sa sandaling iyon, isang lalaking nasa katanghalang gulang na nakapila sa likuran nila ang sumigaw. Patahimikin mo! Yan! Pagod na kami! Nanginginig ang boses ni Ingrid habang humihingi ng paumanhin. Pasensya na po. Papatahimikin ko na po siya. Ngunit hindi nakinig ang lalaki. Kailan pa yan? Huwag kang nagdadala ng ganyang bata sa lugar na ito. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula na ring magreklamo. Na tila sumasang-ayon sa lalaki. Halos madurog ang puso ni Ingrid. Ang kanyang asawa ay nakatayo lamang doon, walang imik, na may problemadong ekspresyon sa mukha.
Walang bahid ng pagnanais na tumulong. Isang staff ng airport ang lumapit. Inakala ni Ingrid na tutulungan sila, ngunit nabigo siya. Tumingin ang staff sa kanila na may ekspresyong tila naiistorbo. Madam, nakakaabala na po kayo sa ibang pasahero. Hindi po ba dapat ang mga batang tulad niya ay hindi isinasakay sa eroplano? Ang mga salitang iyon ay tumarak ng malalim sa puso ni Ingrid. Mga batang tulad niya. Para bang isang depektibong produkto si Sofia. Ang kanyang anak ay hindi isang sakit o isang problema. Kaiba lang siya sa karamihan. Ngunit iyon na ba ang dahilan para tratuhin siya ng ganito kalamig? Binuhat ni Ingrid ang kanyang anak at umalis sa pila. Nagtago sila sa isang sulok kung saan walang masyadong tao at hinintay na kumalma si Sofia. Mahigit 30 minuto rin siguro ang lumipas bago huminahon ang paghinga ni Sofia at tumigil ito sa pag-iyak. Ang natitirang bahagi ng kanilang biyahe ay naging isang pasakit para kay Ingrid. Saan man sila magpunta, nangangamba siyang baka magpanik na naman si Sofia. Ang magagandang tanawin ng Paris, ang mga sikat na museo, ay hindi niya lubusang na-enjoy. Pag-uwi nila, sinabi ng kanyang asawa, "Hindi na talaga natin kaya ang mag-abroad. Hindi ito para kay Sofia." Hindi nakasagot si Ingrid. Totoo ngang mahirap maglakbay kasama ang kanyang anak, ngunit ang mga salitang hindi para sa kanya ay may bahid ng pagsuko at pagtanggi. Pagkalipas ng 6 na buwan, iniwan sila ng kanyang asawa. "Hindi ko inakala na magiging ganito ang buhay ko," ang huli niyang sinabi. Naiwan si Ingrid na mag-isang nagpapalaki sa kanyang anak. Simula noon, hindi na lang paglalakbay sa ibang bansa, kundi maging ang pagpunta sa matataong lugar ay iniiwasan na nila. Ginawa niya ito para protektahan si Sofia at para na rin protektahan ang sarili. Ayaw na niyang maranasan muli ang matatalim na tingin na iyon. Ngunit si Sofia ay may pangarap. Mahilig siya sa mga kwentong bayan at mitolohiya ng Pilipinas. Nabighani siya sa mga kwento tungkol sa mga diwata, sa mga kapre at tikbalang. Ang kwarto ni Sofia ay puno ng mga poster ng mga karakter mula sa Filipino folklore. Mga librong may mga ilustrasyon ng mga ito. Isang araw, sinabi ni Sofia, "Mama, gusto kong makapunta sa Pilipinas balang araw." Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin. Nahati ang puso ni Ingrid. Gusto niyang tuparin ang pangarap ng kanyang anak, pero kasabay nito ang takot na baka maulit na naman ang mapait nilang karanasan. Ilang buwan siyang nag-isip, maraming gabi siyang hindi makatulog. Ang ngiti ni Sofia at ang matatalim na tingin sa Paris ay salit-salitang sumasagi sa kanyang isipan hanggang isang araw, nagpa siya si Ingrid. "Ito na ang huling subok natin. Kung hindi pa rin magtagumpay, hindi ko na kailanman dadalhin ang anak ko sa ibang bansa. Pero kung hindi ko man lang susubukan, pagsisisihan ko ito habang buhay." Noong tagsibol ng 2024, dinala ni Ingrid si Sofia sa Stockholm Arlanda Airport. Bago umalis, masusi siyang naghanda. Noise-canceling headphones, ang paboritong stuffed toy ni Sofia, isang tablet na puno ng mga animated na Filipino folktales, at mga paborito nitong pagkain. Ginawa niya ang lahat para maiwasan ang panic attack. Sa loob ng eroplano, hindi nakatulog si Ingrid. Maingat niyang binantayan ang bawat kilos ni Sofia. Sa kabutihang palad, naging kalmado ang kanyang anak. Nakikinig ito sa musika at nanonood sa tablet. Ngunit, patuloy ang mabilis na pagtibok ng puso ni Ingrid. Alam niyang ang tunay na pagsubok ay magsisimula pagdating nila sa airport. Pagkatapos ng mahigit 14 na oras na biyahe, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Nang mamatay ang ilaw ng seatbelt sign, nagsimulang magtayuan ang mga pasahero na puno ng ingay ang cabin. Ang tunog ng pagkuha ng mga bagahe, ang usapan ng mga tao, ang anunsyo ng flight attendant. Bahagyang sumimangot si Sofia. "Okay lang, Sofia. Dahan-dahan lang, anak," bulong ni Ingrid habang hawak ang kamay ng anak. Pagbaba nila ng eroplano, nagsimula silang maglakad sa mahabang pasilyo. Malawak ang koridor ng airport
at maraming tao. Humigpit ang kapit ni Sofia sa kamay ni Ingrid. Nagsimula itong manginig. Alam ni Ingrid na senyales na ito ng paparating na panic attack. Bumibilis ang paghinga ng kanyang anak. Ang mga mata nito ay ligalig na gumagalaw. Please. Sofia, konting tiis na lang, dasal ni Ingrid sa kanyang isip. Ngunit kasabay nito, inihanda na niya ang sarili sa pinakamasamang mangyayari. Baka maulit ang nangyari sa Paris. Ang matatalim na tingin, ang masasakit na salita, ang mga staff ng airport na walang pakialam. Siguradong ganito rin sa Pilipinas. Naisip ni Ingrid. Lahat naman ng bansa ay pare-pareho. Malamig ang pakikitungo nila sa mga batang may kapansanan. Itinuturing silang abala. Hindi sila kailanman maiintindihan. Hindi niya alam na ang paniniwalang iyon ay malapit ng mabago ng tuluyan. Habang papalapit sila sa immigration hall, dumarami ang mga tao. Mga turista mula sa iba't ibang bansa ang nakapila. Lalong lumakas ang panginginig ni Sofia at pagpasok nila sa mismong immigration hall, nagkatotoo ang masamang kutob ni Ingrid, isang napakalawak na espasyo ang bumungad sa kanila. Mataas ang kisame at ang ilaw mula sa fluorescent lamps ay malamig. Daan-daang tao ang nakapila sa maraming linya. Iba't ibang lengguwahe ang maririnig at ang tunog ng mga gulong ng maleta ay umaalingaw-ngaw. Ang ingay ng air conditioning system ay patuloy na umuugong. Namutla ang mukha ni Sofia. Mama. Nanginginig ang boses ng kanyang anak. Lumuhod si Ingrid para magkapantay ang kanilang mga mata. Ayos lang yan. Nandito si Mama. Dahan-dahan lang ang paghinga. Ngunit lalong bumilis ang paghinga ni Sofia. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Pumila si Ingrid. Pinili niya ang linyang pinakamalapit sa pader. Umaasang makakatulong iyon para kumalma si Sofia. Ngunit hindi ito nangyari. Wala pang 5 minuto silang nakapila. Nang takpan ni Sofia ang kanyang mga tainga. Ayoko. Nagsimula siyang bumulong. Kumabog ang dibdib ni Ingrid. Alam niyang magsisimula na. Sofia, tingnan mo si Mama. Okay lang. Ngunit hindi na siya naririnig ng anak. Nagsisimula na itong magkulong sa sarili nitong mundo. Ito ang katangian ng panic attack ni Sofia. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nagiging banta. At para protektahan ang sarili, nagkukulong siya sa isang invisible na kahon. At sa sumunod na sandali, napaupo si Sofia sa sahig. Ayoko! Ayoko! Mengay! Uwi na tayo! Malakas niyang sigaw. Lahat ng mata ay napabaling sa kanila. Parang hihimatayin si Ingrid. Heto na naman. Parehong-pareho sa nangyari sa Paris. Nakatingin ang mga tao na may pagkainis sa kanilang mukha. May ilan, nakitang-kita ang pagkadismaya. May mga bumubulong na sa likuran ng pila. Niyakap ni Ingrid ang kanyang anak. Sorry. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Handa na siyang makarinig muli ng masasakit na salita. Handa na siyang mapagalitan ng staff ng airport. Lalong lumakas ang sigaw ni Sofia. Nasa full-blown panic attack na siya. Umiiyak, nanginginig, at patuloy na sumisigaw habang nakatakip ang mga kamay sa tainga. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Ingrid na papalapit. Mga yabag. Napapikit siya. Mapapagalitan na naman sila. Hindi niya magawang iangat ang kanyang mukha. Lalo niyang hinigpitan ang yakap sa anak para protektahan ito. Ngunit wala siyang narinig na sigaw. Walang masasakit na salita. Sa halip, isang tahimik na presensya ang tumigil sa tabi nila. Dahan-dahan, inangat ni Ingrid ang kanyang mukha. Nakita niya ang isang batang babaeng Pilipina. Nakasuot ito ng uniforme ng cleaning staff ng airport. Siguro ay nasa mga late 20s ito. Kalmado ang kanyang mukha. Agad na humingi ng paumanhin si Ingrid. I'm so sorry.
Ngunit hindi nagsalita ang babaeng staff. Hindi siya nagalit o nagpakita ng pagkainis. Tahimik lang siyang nakatingin kina Ingrid at Sofia. Walang bahid ng paghuhusga sa kanyang mga mata. Sa halip, may mainit na liwanag na tila nagniningning mula rito. Sa sumunod na sandali, gumawa ng isang hindi inaasahang bagay ang babaeng staff. Walang imik. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Sofia, kapantay ng mga mata ng bata. Ang isang matanda na lumuluhod sa harap ng isang bata simpleng kilos. Pero para kay Ingrid, nakakagulat ito. Ang staff sa Paris ay nakatayo at nakatingin sa kanila mula sa itaas, na parang isang problemang kailangang ayusin. Pero iba ang babaeng ito. May kinuha ang babaeng staff mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Isang maliit na piraso ng puting papel. Kinuha ng babae ang papel at maingat na sinimulang tiklupin. Ang kanyang mga daliri ay mahusay na gumagalaw. Bawat tupi ay parang isang sayaw na puno ng grasya. Bahagyang humina ang iyak ni Sofia. Nakatitig na ngayon ang bata sa mga kamay ng babae. Sumisigaw pa rin, pero hindi na kasing lakas ng dati. Nakuha ang kanyang atensyon. Tahimik na nagpatuloy ang babae sa pagtutupi. Tupi? Buklat? Tupi ulit? Walang nasayang na kilos? Walang pag-aalinlangan? Para bang daan-daan? O libu-libong beses na niyang ginawa ito. Hindi nagtagal, ang papel ay naghugis ng isang bulaklak. Isang simpleng sampagwita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas. Alam ni Ingrid kung ano iyon, ngunit ngayon lang siya nakakita na may gumagawa nito. Dahan-dahang inilagay ng babaeng staff ang natapos na paper sampagwita sa palad ni Sofia. Wala siyang sinabing kahit isang salita. Ngumiti lang siya ng buong giliw. Tumigil sa pag-iyak si Sofia. Tuluyan na itong tumahimik. Nakatitig siya sa paper sampagwita. Sa kanyang mukha nabasa pa ng luha, may bakas ng munting pagkamangha. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang humaplos sa bulaklak. Ganda! Mahinang bulong ni Sofia. Hindi makapaniwala si Ingrid sa kanyang nakikita. Ilang minuto lang ang nakalipas, nasa gitna ng matinding panic attack ang kanyang anak. Umiiyak, sumisigaw, at tinatanggihan ang lahat ng ingay sa paligid. Ngayon, tahimik na siyang nakatitig sa isang piraso ng papel. Walang pagalit, walang matalim na tingin, walang sigaw na patahimikin mo yan. Isang babae lang na lumuhod at tahimik na nagtupi ng papel. Dahan-dahang tumayo ang babaeng staff. Humarap siya kay Ingrid at yumuko ng bahagya. Isang magalang na tango. "Are you okay, ma'am?" Tanong niya sa medyo pautal-utal na Ingles. Hindi perpekto ang kanyang bigkas, ngunit ramdam ni Ingrid ang tunay na pag-aalala sa kanyang boses. Hindi makapagsalita si Ingrid. Pinipigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. "Thank you! Thank you so much!" Iyon lang ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngumiti muli ang babaeng staff. Kumaway siya ng bahagya at akmang aalis na. Ngunit bigla siyang tinawag ni Ingrid. "Wait! Please!" Lumingon ang babae. Nagtanong si Ingrid. "Why? Bakit? Bakit po? Napakabait ninyo sa amin." Nag-isip ng kaunti ang babae. Marahil ay sinusubukang intindihin ang tanong sa Ingles. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang sumagot. "Everyone, tired. Travel is hard. So, I want to help a little." Simpleng Ingles, ngunit naramdaman ni Ingrid ang bigat ng mga salitang iyon. Lahat ay pagod. May kapansanan man o wala, bata o matanda, lahat napapagod sa biyahe. Kaya gusto niyang tumulong. Iyon lang ang dahilan. Hindi isang espesyal na bagay, kundi isang bagay na natural para sa kanya. "Please wait here," sabi pa ng babae. At mabilis siyang naglakad paalis. Naiwan sina Ingrid at Sofia. Yakap-yakap ni Sofia ang paper sampagwita gamit ang dalawang kamay. Hindi na siya umiiyak. Paminsan-minsan, itinataas niya ang bulaklak sa may ilaw at tinititigan ito.
Tumingin si Ingrid sa paligid. Napansin niyang nagbago ang ekspresyon ng mga taong kanina lang ay masama ang tingin sa kanila. Ilan sa kanila ay nakangiti na. Isang matandang mag-asawa ang kumaway sa kanila. Isang dalaga mula sa isang batang couple ang nag-thumbs up na para bang sinasabing okay lang. Walang nagrereklamo, walang nag-iismid, tahimik at mainit lang silang pinagmamasdan. Ito ang unang beses na naranasan ito ni Ingrid. Sa Paris, lantaran ang pagkadismaya ng mga tao. Mga tinging umiiwas na para bang may sakit sila. Mga bulong na sadyang pinaririnig. Trinato sila na parang salot. Pero dito, iba, totoo. May mga nagulat sa simula, pero walang naging agresibo. Sa halip, tila nag-aalala pa sila. At nang bumalik ang babaeng cleaning staff, naintindihan ni Ingrid kung bakit may dala siyang isang maliit na paper bag. "Here, for you po," sabi niya, at iniabot ang supot kay Ingrid. Binuksan ni Ingrid ang supot. Sa loob, may isang hand-drawn na mapa at 5 piraso pa ng paper figures. Ang mapa ay kopya ng floor plan ng airport. Ngunit may mga sulat kamay na impormasyon dito sa Tagalog at Ingles. Dito, hindi maraming tao. Dito, tahimik. Pwede magpahinga dito. Malinis ang banyo. Laging bakante. Bawat lugar ay may maingat na paliwanag. Para bang isang espesyal na mapa na ginawa para kay Sofia. May 5 paper figures pa. Isang bahay kubo, isang tarsier, isang parol, isang butanding, at isa pang sampagita. Bawat isa ay maingat na tinupi at may maliit na message card na kasama. Para kay Sofia, "Enjoy your stay in the Philippines." Nanginginig ang mga kamay ni Ingrid. Kailan ginawa ang mapa at mga paper figures na ito? Kakaalis lang ng babae, mga 3 minuto ang nakalipas. Imposibleng maihanda ang lahat ng ito sa ganoon kaikling panahon. Ibig sabihin ay inihanda na niya ito dati pa? Hindi, imposible rin. Nakasulat sa message card ang pangalan ni Sofia. Walang pagkakataon na malaman niya ang pangalan ng kanyang anak. Doon napagtanto ni Ingrid. Ginamit ng babaeng staff ang kanyang break time para gawin ito. Nang makita niya si Sofia na nagpapanik, agad niyang naunawaan kung ano ang kailangan. Bumalik siya sa kanilang pahingahan, kinopya ang mapa, sinulatan ito ng mga impormasyon, nagtupi ng mga paper figures, at nagsulat ng mensahe. Marahil ay ginamit niya ang buong oras ng kanyang pahinga. Isinakripisyo niya ang sariling kapahingahan para sa isang dayuhang bata na hindi niya kilala. Bakit? Nanginginig ang boses ni Ingrid. Bakit po ninyo ginagawa ang lahat ng ito? Ngumiti ang babaeng staff na may kaunting hiya. Ang kapatid ko po. Napahinto sa paghinga si Ingrid. Nagpatuloy ang babae sa pautal-utal na Ingles, pero bawat salita ay puno ng puso. My sister, takot sa ingay, takot sa tao, pero her heart is kind. She likes beautiful things. Itinuro niya ang paper sampagwita na hawak ni Sofia, paper flowers. Nakikita niya, she becomes calm. My sister is like that. Bumuhos ang mga luha mula sa mga mata ni Ingrid. Hindi tiningnan ng babaeng ito ang kanyang anak bilang isang problema. Hindi niya inisip na abala sila. Tiningnan niya si Sofia bilang isang tao na may puso. At mula sa sarili niyang karanasan, naintindihan niya kung ano ang kailangan at kumilos siya. Enjoy your vacation in the Philippines, ma'am, sabi ng babae. At muli siyang yumuko ng bahagya. Sofia, make good memories. At umalis na siya. Habang pinagmamasdan ni Ingrid ang kanyang likod, hindi siya makapagsalita. Hindi man lang niya nakuha ang pangalan nito. Hindi siya nakapagpasalamat ng sapat, ngunit alam niya, hinding-hindi niya malilimutan ang babaeng ito. Matapos ang immigration, ligtas na nakuha ni na Ingrid at Sofia ang kanilang mga bagahe. Gamit ang mapang iginuhit ng babae, pinili nila ang daan, nakakaunti ang tao. Mahigpit ang hawak ni Sofia sa kanyang paper sampagita, habang hawak din ang kamay ni Ingrid.
Tahimik at walang tao ang conveyor belt na itinuro sa mapa. Nagulat si Ingrid. Alam din pala ng babae kung aling belt ang hindi siksikan sa oras na iyon. Pagdaan sa customs, nginitian ng opisyal si Sofia. Medyo kinabahan si Sofia, pero ipinakita niya ang kanyang paper sampagita. Beautiful, sabi ng opisyal at nag-thumbs up. Paglabas sa arrival lobby, muling namangha si Ingrid sa katahimikan ng airport sa Pilipinas. Marami pa ring tao, pero hindi sila maingay. Nagtungo sila sa isang maliit na resting area sa isang sulok na minarkahan sa mapa. Tahimik doon. Naupo sila at nakita ni Sofia ang mga eroplanong lumilipad sa labas ng bintana. Kumikinang ang kanyang mga mata. Mama, ang eroplano, mahinahon niyang sabi. Hinaplos ni Ingrid ang ulo ng anak. Opo. Pinrotektahan ako ng sampagita. Ang buong biyahe nila ay naging ganoon. Ang bus driver na magalang na bumabati ang mga pasaherong tahimik, ang kalinisan ng mga lugar. Sa hotel, binati sila ng staff ng may ngiti. Sa isang park, nakita niya ang mga residente na voluntaryong naglilinis. Sa istasyon ng tren, tinulungan sila ng isang guard na bumili ng tiket. Sa loob ng tren, isang dalaga ang tumayo para paupuin sila. Sa kanilang destinasyon, isang Diwata Forest Park, masayang-masaya si Sofia. Doon, isang batang Pilipina ang nagbigay sa kanya ng isang bulaklak na papel na siya mismo ang gumawa. Friends, sabi ng bata, gabi-gabi. Ipinupost ni Ingrid sa social media ang kanilang mga karanasan, ang larawan ng mapa, ang mga paper figures, at ang sampagitang laging hawak ni Sofia. Isinulat niya ang lahat. Mula sa masamang karanasan sa Paris, hanggang sa nakakabagbag damdaming kabaitan na natanggap nila sa Pilipinas. Ang tunay na kabaitan, sulat niya, ay ang paglalagay ng sarili sa kalagayan ng iba, ang pag-iisip kung ano ang kanilang kailangan, at pagkilos. Tinuruan ako nito ng isang cleaning staff sa Pilipinas. Lahat tayo ay nagnanais na maunawaan. Lahat tayo ay nagnanais na matanggap. Naging viral ang kanyang post. Umabot sa milyon-milyong views. Libu-libong komento mula sa buong mundo ang dumating. Mga magulang ng mga batang may autism, mga taong naantig lang sa kwento, at mga Pilipinong ipinagmamalaki ang kanilang bansa. Bago sila umuwi, bumalik sila sa NAIA. Hinanap ni Ingrid ang babaeng staff. Gusto niyang magpasalamat. Gusto niyang sabihin kung gaano kalaki ang ipinagbago ni Sofia, ngunit hindi niya ito nakita. Naisip niya, marahil ay tama lang. Hindi naman ginawa ng babae iyon para sa pasasalamat. Ginawa niya iyon dahil iyon ang tama. Sa loob ng eroplano, habang paalis na sila, nag-update si Ingrid sa huling pagkakataon. Ang isang linggo namin sa Pilipinas ay nagpabago sa amin. Natuto nang gumawa ng sariling paper flower ang anak ko. Nakipaglaro siya sa ibang bata. Hindi siya nagpanik kahit isang beses. Salamat Pilipinas. Sa cleaning staff sa NAIA, hindi ko alam ang pangalan mo, pero hinding-hindi kita malilimutan. Ang sampagitang ginawa mo ay yaman na ng anak ko, at ang kabaitang itinuro mo ay nagpabago sa aming buhay. Maraming salamat. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap siya ng isang mensahe. Mula ito sa isang empleyado sa NAIA. Nabasa po namin ang post ninyo. Nahanap po namin kung sino ang gumawa ng paper flower para sa anak ninyo. Ang pangalan po niya ay Althea Reyes. Nagulat po siya nang malaman ang post ninyo at sinabing, wala po akong ginawang espesyal. Naalala ko lang po ang kapatid ko. Umiyak po siya sa pasasalamat ninyo. Kung okay lang po, ito po ang mensahe niya para sa inyo. Sofia, salamat at nag-enjoy ka sa Pilipinas. Magaling ka na bang gumawa ng paper flowers? Sa susunod na pagbalik mo, sana magkita tayo. Gagawa pa tayo ng maraming paper figures. Hihintayin ko ang araw na makita ko ulit ang ngiti mo.
Walang tigil ang pag-agos ng luha ni Ingrid. Pagbalik sa Sweden, nagbago ang buhay ni na Ingrid at Sofia. Tinuruan ni Sofia ang kanyang mga kaklase na gumawa ng paper sampagita. Si Ingrid naman ay nagsimulang gumawa ng maliliit na kabutihan sa araw-araw. Sa isang talumpati sa eskwelahan ni Sofia, ibinahagi ni Ingrid ang kanilang kwento. Ang tunay na kabaitan ay hindi kailangang ipagsigawan. Pagtatapos niya, isang paper flower lang ang ginawa ng babae sa airport. Pero binago nito ang buhay ng anak ko. Binago nito ang buhay ko. Lahat tayo, kayang baguhin ang buhay ng isang tao sa pamamagitan ng isang maliit na kabaitan. Gabi-gabi, gumagawa si Sofia ng paper flower. Isang gabi, lumapit siya kay Ingrid na may dalang isang ginintuang paper sampagwita. "Mama, para sa'yo!" Niyakap ni Ingrid ang anak. Isang maliit na bulaklak na papel ang nagpabago sa isang malaking mundo. Hindi iyon imposible dahil sila mismo ang patunay. Isang piraso ng papel, isang pusong may malasakit, ang nagpabago sa lahat.